madaling tanggapin ang isang pagkatraidor kung ito ay galing sa taong hindi mo kadugo o kilala. Ngunit kapag ito ay nagmula sa isang tao na malapit sa iyo, lalo na kung miyembro ng iyong pamilya, ay talagang ito po ay masakit. Gaano nga ba kasakit kapag nalaman mo na ang mismong kapatid mo ang magiging dahilan para masira ang pagsasama mo ng iyong asawa. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga sumusuporta sa inyong programa na talagang malaki ang naitutulong sa kagaya kong madalas ay nasa bahay lamang. Ang mga kwento po kasi sa YouTube channel ninyo ay pinapakinggan ko kapag wala akong ginagawa o nagpapahinga. Marami po sa kwento ninyo ang nakaka-relate ako kaya naisipan kong i-share din ang sa akin. Ako nga pala si Jeneline, housewife, at meron po akong 2 anak na parehas na babae. Ang isa ay 6 years old na si Ira at ang bunso ay 4 years old na si Jenny. 33 years old na ako sa ngayon, Papa Dudut. At sa awa ng Diyos ay magkakasama pa rin kami ng aking asawa na si Ivan matapos ang pinagdaanan namin. Sa ngayon po kasi nasa point ako ng aking buhay na nag-iisip ako kung dapat ko pa bang ipagpatuloy ang relasyon namin ng aking asawa o huwag na. Kaya hindi lang po ako magkukwento, Papa Dudut. Ihingi rin po sana ako ng advice sa inyo at sa mga listeners. Nanggaling po ako sa isang mahirap na pamilya. Ang nanay ko ay sa bahay lamang at ang tatay ko ay walang permanenteng trabaho. Minsan siya ay karpentero at minsan ay tubero at kung ano-ano pa. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Halos magkakadikit ang edad namin nang mabuntis ang panganay namin at makita ko na mahirap din ang napangasawa niya ay pinangako ko sa aking sarili na hindi yon mangyayari sa akin. Sa pagtungtong ko sa edad na 27 ay nabuntis ako ng aking na-meet online. At akala ko ay tatakbuhan niya ako dahil hindi naman po kami ng panahon na yon. Kaya sobrang tuwa ko nang pinakasalan niya ako matapos kong manganak. Mabait, gwapo si Ivan, Papa Dudut. Hindi man siya gaanong kayaman ay hindi rin naman siya sobrang hirap. May sarili siyang bahay pero hinuhulugan pa niya. Doon kami tumira kasama ang aming baby. Habang ako ay nag-aalaga ng aming anak ay nagtatrabaho naman si Ivan bilang ahente ng mga sasakyan. Naging maganda ang aming pagsasama sa mga naunang 4 na taon, lalo na at nasundan agad ang aming panganay. Pero totoo nga na hindi biro ang pagpapamilya dahil nang maging 2 na ang anak namin ni Ivan ay doon na nagumpisang maramdaman ko ang hirap sa pagbabudget ng pera. Habang lumalaki kasi ang mga anak namin ay lumalaki rin ang gastos. Kaya naman naisipan ko na magtrabaho para 2 na kaming kumakayod ng aking asawa. Han, ano kaya kung magtrabaho na rin ako? Undergraduate naman ako ng business course eh. May mahahanap siguro akong trabaho na may maayos na sahod. Inumpisahan kong sabihin kay Ivan ang bala ko habang nakahiga kami sa kama ng gabing yon. Sigurado ka ba? Pero ang totoo ay isasuggest ko yan sa'yo. Ang laki na kasi ng gastos natin eh. Naguhulog ba tayo ng educational plans nila? Aniya. Talaga, so payag ka na? Masaya kong tanong. Payag, pero paano ang mga anak natin? Walang magbabantay sa kanila. May pag-aalalang tiningnan ko si Ivan. Kaya pa ba ng sahod mo kung kukuha tayo ng magbabantay sa kanila kahit wala lang ako, saka lang sila magbabantay? Suggest ko. Kung malaki siguro magiging sahod mo ay baka kayanin naman. Sagot naman ni Ivan sa akin. Pumayag na si Ivan sa suggestion ko kahit kailangan namin na magbawas ng budget para sa ibang bagay, Papa Dudut. Para kasi makakuha kami ng magbabantay sa 2 naming anak habang naghahanap ako ng trabaho. May nakuha kami na kakilala ng katrabaho ni Ivan, isang dalaga na 21 years old. Noong una ay ayos siya.
Wala akong reklamo pero napapansin ko na parang simula nang nagbantay siya ng mga anak ko ay palaging may nawawalang damit sa akin. Minsan pa nga ay mga underwear, lalo na yung magaganda at pangmalakasan ko. Hanggang sa naisipan ko na hulihin siya. Ayoko sa lahat ay yung magnanakaw. Kapag dumarating ako sa bahay ay saka siya umaalis. Normal na kapag nagpapaalam siya ay diretso alis na siya pero iba ng araw na yon. Inarang ko siya at chineko ang bag niya. 2 panty kong nakita ko sa bag niya. Humingi siya ng sorry, pinatawad ko siya pero sinesante ko na siya. Nawala na ang tiwala ko sa kanya at hindi ko na siya pinagkatiwalaan pa. Paano na ito, Han? Mag-start na ako sa work ko next week. Walang magbabantay sa mga anak natin. Nakakapanghinayang naman kung hindi ko yun itutuloy. Sayang ang effort ko sa pag-aasikaso ng mga requirements. Litanya ko kay Ivan habang nagdi-dinner. Ang hirap na kasing kumuha ngayon ng mag-aalaga sa mga bata lalo na kung hindi talaga natin kakilala. May naisip ako. Ano kaya kung isa sa mga kapatid mo ang papuntahin natin dito para mag-alaga sa mga anak natin? At least, tiwala tayo at kampante na hindi tayo pagnanakawan o sasaktan ng babies natin. Hindi ba? Yon ang naging sagot naman ni Ivan. May point ka. Sa ngayon kasi ay ang bunso naming si Cheska ang walang trabaho. Siya na lang ang kunin natin pero sana ay pumayag siya. Tugon ko. Tawagan mo na kaagad siya. 3 days na lang at magsisimula ka na sa work mo kaya kailangan na natin siya kaagad sa bahay. Ang sabi naman ni Ivan. Matanda ako kay Cheska ng 5 taon. Sa mga kapatid kong babae ay siya ang palaging nasasabihan na pinakamaganda. Mahilig kasi siyang mag-ayos at magbihis. Kaya hindi nakapagtataka na hindi nawawala ng manliligaw ang kapatid kong yon, Papa Dudut. Noon ay palagi siyang sumasali sa mga beauty pageant at madalas ay nananalo siya. Bago kami matulog ay tinawagan ko na kaagad si Cheska. Ayos lang kami rito ate, kahit papaano ay nakakaraos. Salamat nga pala sa pinapadala mo ate, malaking tulong sa gastos namin. Pagpapasalamat naman ni Cheska. Walang anuman pero teka, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Kailangan kasi namin ng Kuya Ivan mo ang magbabantay sa mga anak namin. Ikaw ang naisip ko na kunin namin dahil alam ko na mapagkakatiwalaan ka. Gusto mo ba? Hiling ko ay pumayag si Cheska dahil wala na akong naisip na ibang pwedeng magbantay sa anak namin kundi siya lamang. Ibig sabihin ay luluwas ako niyan sa inyo ate? Excited na sabi niya. Siyempre, paano mo mababantayan ng mga anak ko kung hindi? Magsisimula na kasi ako sa trabaho ko sa Lunes. Walang magbabantay sa mga pamangkin mo. So swelduhan ka naman namin ni Ivan. Ano, papayag ka na? Tanong ko ulit. Sige ate, payag ako. Masaya niyang sagot. Magpaalam ka na kina nanay at tatay. Pero sa tingin ko ay papayagan ka nila. Nakangiti kong wika. Sana nga ate. Nagsasawa na kasi ako dito sa atin Gusto ko naman na may bagong environment. Ang sabi pa ni Cheska. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan Papa Dudut, hindi na ako na problema sa magbabantay sa anak namin ni Ivan. Kinabukasan ng umaga ay agad ako nagpadala kay Cheska ng pamasahe para makaluwas na siya ng araw na yon. Mabuti at pumayag ang mga magulang namin para rin daw may ginagawa si Cheska at hindi puro pagsama sa mga lalaki. Isa pala yon sa problema ng mga magulang namin kay Cheska. Masyado siyang mabarkada at malapit sa mga lalaki kaya iniisip sa lugar namin na malandi siya. Gabi na nang makarating sa amin si Cheska. Tuwang-tuwa ako dahil matagal ko na rin hindi siya nakikita. Sa 5 magkakapatid ay 4 kaming babae at siya ang pinaka-close ko. Kaya alam ko na palakaibigan lang si Cheska at hindi tunay na malandi. Ipinagamit namin kay Cheska ang isa ko pang kwarto sa itaas. Tambakan niyo ng mga gamit na hindi na masyadong ginagamit pero nilinisan namin ni Ivan at nilagyan ng higaan at bumili ng pansamantalang plastic cabinet para malagyan ng mga damit niya. Cheska, huwag kang mahihiya sa amin ha. Kung ano ang pagkain dyan ay kainin mo. Huwag ka na magpapaalam sa amin ng kuya mo. Kung ano ang sa akin ay sayo rin. Kahit pa yung mga damit ko basta kasya sayo, hiramin mo. Sabi ko sa aking kapatid habang kumakain kami ng almusal.
Kami na lang ang naroon at ang dalawa kong anak. Maaga kasing pumasok sa trabaho si Ivan. Salamat ate pero nahihiya ako kay Kuya Ivan eh. Ang tahimik niya, mahina niyang sabi. Ganun talaga yon. Kapag hindi pa niya masyadong kilalang isang tao, pero mabait yun. Saka kapag pinagalitan ka niya, ako ang bahala sa'yo, malalagot siya sa akin, pabiro kong wika. Ano nga palang trabaho mo ate? Usisa naman ni Cheska. Sa office ng isang internet provider. Ako yung sumasagot sa mga concern sa mga particular area saka humaharap na rin sa mga magbabayad at mga reklamo o kung ano man na nagpupunta sa office. Sagot ko. Office girl ka na pala ate. Sana maging kagaya mo rin ako. Nangangarap na wika pa ni Cheska. Basta mag-aral ka at huwag kang pasaway. Tapos ka naman ng high school eh. Hayaan mo kapag nakakaluwag na kami ni Kuya Ivan mo ay pag-aaralin ka namin. Kukuha na lang kami ng ibang mag-aalaga sa mga pamangkin mo. Pero sa ngayon kasi, hindi talaga namin kayang kumuha ng mag-aalaga na hindi namin kilala. Paliwanag ko sa aking kapatid. Bala ko talaga yan ate kaya lang ayaw naman ni nanay na pag-aralin ako. Magbubulakbol lang daw ako at baka magka-boyfriend habang nag-aaral. Wala silang tiwala sa akin. Naiiling niyang pagkukwento. Kaya nga ipakita mo sa kanila na mali sila nang iniisip. Ako may tiwala ako sa iyo Cheska. Alam ko na nagkakamali sila ng tingin sa iyo. Nakangiti ko pang sabi. Thank you ate ah. Kahit noon ikaw talaga nagtatanggol sa akin sa lahat. Gumanti siya ng ngiti sa akin. Papadudot hindi ako nagsisisi na si Cheska ang kinuha kong mag-alaga sa anak namin ni Ivan. Dahil magiliw siya sa mga bata. Kampante ako at hindi nag-iisip ng kung ano-ano kahit nasa gitna ako ng pagtatrabaho sa opisina. Nakikita ko kapag umuwi ako sa gabi na masaya si Cheska sa kanyang trabaho at nagagawa niya ng maayos ang pagbabantay sa anak namin ni Ivan. Kaya sa unang sahod niya ay dinagdagan ko siya kahit papaano. Palagi kong pinapayuhan si Cheska na matuto mag-ipon pero isa pa yon sa problema sa kanya. Magasto si Cheska. Inubos niya ang una niyang sahod sa pagbili ng bagong damit at makeup. Walang kaso sa akin yon dahil pera niya ang pinambili niya. Siguro ay naaliw lang siya dahil sa laki ng mall dito kesa sa probinsya namin. Sa pangalawang buwan ni Cheska sa amin ay napansin ko na nakapag-adjust na siya ng tuluyan. Natutuwa ako na nag-uusap na sila ni Ivan. At least ay wala nang ilangan sa pagitan nilang dalawa. May mga pagkakataon pa nga na magkasama silang nanonood ng TV sa salas at nagtatawanan. Walang kasing sarap sa pakiramdam na nakikita kong magkasundo ang kapatid ko at ang aking mahal na asawa. Papadudot malaki ang naitulong ni Cheska sa amin ni Ivan. Sobrang sipag niya dahil hindi lang ang pag-aalaga ng mga bata ang ginagawa niya. Minsan ay naglalabas siya at nagluluto rin. Umuuwi kami ni Ivan na meron ng ulam. Mas nakakapag-ipon na rin kami mag-asawa dahil dalawa na kaming nagtatrabaho. Kumuha si Ivan ng hulugang sasakyan sa pamamagitan ng bank loan. Kaya naisip ko na mas lalo kong dapat nasipagan sa pagtatrabaho. Doon ako nag-umpisang maging workaholic papadudot. Hoy Jeneline, OT ka na naman? Nakataas ang kilay na tanong ng katrabaho ko na si Glenda. Nasa likuran nito ang isa ko pang katrabaho na si Paloma na isang bading. Paalis na siya ng opisina habang ako naman ay nakaupo pa at nakaharap sa computer. Nako, tinanong mo pa, Kumaring Glenda, nakita mo at nakaupo pa oh. Natatawang singit pa ni Paloma. May binabayaran kaming bahay at kotse. Kailangang magsipag talaga. Tugon ko naman. At hindi ko man lang sila tinignan dahil abala ako sa aking ginagawa. Friday night, Jeneline. Pwedeng sumama ka naman sa amin mag-party-party. Yakag naman ni Paloma. Sorry pero next Friday night na lang ako sasama. Pasensya na talaga ha. Sagot ko naman. Last Friday ganyan din ang sagot mo. Tara na nga Kumaring Glenda. Hindi ako magugulat kung ikaw ang employee of the month for this month. Kunwari ay nagtataray na sabi pa ni Paloma. Baka wala ka ng sex life ha?
Naku, mag-ingat ka, Jeneline. Kapag hindi mo na pagbibigyan ng asawa mo baka maghanap yun sa iba. Dagdag pa ni Glenda. Baliw, hindi ganun si Ivan. Naiintindihan naman niya itong ginagawa ko, no? Pangangatwiran ko. Nangihinahing ako habang sinusundan ko ng tingin sina Glenda at Paloma nang palabas na sila ng opisina. Noon kasi palagi akong sumasama sa kanila kapag Friday night para kumain sa labas. Parang treat namin yon sa sarili namin sa nakakapagod na pagtatrabaho, pero ngayon ay ilang linggo na akong hindi nakakasama sa kanila. Kailangan ko talagang mag-OT ng mas madalas dahil may nadagdag kaming bayarin monthly. Madalas din na kapag umuwi ako ay pagod na ako. Kagaya na lang ng gabing yon na halos alas 9 na ng gabi ako nakauwi. Naabutan kong nanonood ng TV si Cheska habang nakakandong sa kanya ang bunso kong si Jenny. Si Ira naman ay nakaupo sa sahig na may nakalatag na blanket habang naglalaro. Hinalikan ko ang dalawa kong anak pagkatapos ay nangihinang umupo. Nakakapagod ang araw na yon. May niluto akong sinigang na hipon, ate. Gusto mo bang iinit ko? Salubong sa akin ni Cheska. Hindi na ako kakain. Ang gusto ko lang gawin ay matulog na. Si Ivan pala, tanong ko. Nasa kwarto niya na, ate. Sagot naman ni Cheska. Gusto ko pa sana makipaglaro sa dalawa kong anak pero hindi na kaya ng aking katawan. Kaya naman inutusan ko si Cheska na siya na ang bahala kina Ira at Jenny. Pumunta na ako sa kwarto at naroon nga si Ivan. Nakahiga habang abala sa cellphone. Hindi man lang niya ako sinalubong. Nagpalit na ako ng damit at tumabi nang humiga sa aking asawa. Kumusta maghapon mo? Inilapag muna niya ang cellphone. Sobrang nakakapagod, Han. Ang dami ko pang mga hindi natapos na trabaho. Baka pumasok ako bukas nito. Nakapikit kong sagot. Saturday bukas Hindi ba manonood tayo ng sine bukas? Nakaplano na yun last week. Ilalabas natin ang mga bata. Pagpapaalala niya. Oo nga pala, nakalimutan ko, Han. Ang sabi ko. Kaya hindi ka pwedeng pumasok bukas. Ang sabi pa ni Ivan. Han, kayo na lang ang lumabas bukas. Isama mo si Cheska para may katulong ka sa pag-aalaga ng dalawa. I'm sorry, kailangan talaga matapos na ang trabaho ko para sa Monday ay hindi ako matambakan. Promise next Saturday sasama na ako sa inyo. Sorry na ha. Inilikan ko si Ivan sa pisngi at saka ako pumikit muli. Alam ko na nagtatampo na si Ivan sa hindi ko pagsama sa kanila ng mga bata pero wala naman akong magagawa, Papa Dudut. Kailangan kong kumayod ng husto para rin sa amin ang ginagawa ko. Halos 1 minuto pa lang siguro ang nakakalipas simula nang makatulog ako nang maramdaman ko ang pagyakap sa akin ni Ivan. Akala ko ay gusto niya lang akong yakapin pero hindi pala dahil dumako ang kamay niya sa aking dibdib. Kapag ganoon ay alam ko ang gusto niyang gawin. Nagising ako ng tuluyan dahil sa biglang pag-ibabaw ni Ivan sa akin, Papa Dudut. Nagkatitigan kami at pagkatapos ay hinilikan niya ako sa leeg. Pero agad din siyang huminto at medyo nakasimangot akong kinausap. Naligo ka ba, Han? Ang asim mo, kaunti. Reklamo pa ni Ivan. Nakita mo naman na hindi, di ba? Dumiretso na ako dito. Talagang pagod at antok na ako, Han eh. Pwede bang sa ibang araw na lang? Tinatamad kong sagot sa kanya. Han, last month pa yung last natin. Nagtatampong sabi ni Ivan, umalis na siya sa ibabaw ko. Pagod talaga ako ngayon eh. Sorry. Tumalikod na ako at saka ipinikit ang mga mata. Lumabas ng kwarto si Ivan at wala na akong lakas para sundan pa siya kaya hinayaan ko na lamang si Ivan kung saan siya pupunta. Nakikita ko naman ang bunga ng pagiging sobrang workaholic ko, Papa Dudut. Hindi na kami kinakapos sa budget at may naitatabi pa kami. Nababayaran namin sa oras sa mga monthly bills at nakakapagbayad din kami sa bahay at sasakyan. Yun nga lang ang kapalit ay ang oras ko bilang nanay sa 2 kong anak at asawa sa aking mister. Nakakalungkot na may mga bagay na kailangan kong isakripisyo upang magkaroon kami ng maginhawang buhay. Isang umaga ng linggo,
Wala akong paso kaya ako naman ang nag-alaga sa mga anak ko. Si Cheska ay hinayaan kong magpahinga. Hindi rin biro ang ginagawa niya, alam ko yon, Papa Dudut. Kausap ko sa cellphone ang aking nanay at kinukumusta niya si Cheska. Hindi ba pasaway si Cheska dyan? Paniguradong marami na agad yung kaibigan lalaki dyan oh, ang sabi ng aking nanay. Wala nga po eh. Halos hindi siya lumalabas ng bahay dito. Nay, nung una ay every week nasa mall pero nagsawa na siguro. Mabait po dito si Cheska kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Tugon ko. Abay, mabuti naman kung ganon. Sana'y magtuloy-tuloy siyang ganyan. Sagot naman ni nanay. Mabait naman talaga si Cheska, Nay. Nami-misinterpret niyo lang ang pagiging friendly niya sa mga lalaki. Pagtatanggol ko sa aking kapatid. Iniisip ko nga na kapag nandyan siya sa inyo mabubuntis yan eh. Sakit talaga sa ulo yan si Cheska sa atin eh. Palaging may mga kasamang lalaki. Pero maganda na rin yung hindi niya dinadala yung ugali niyang yan dyan sa inyo. Nakakahiya kung maglalandi siya dyan, ang sabi pa ni nanay. Habang kausap ko si nanay ay lumabas si Cheska sa kwarto niya. Natuon ang pansin ko sa nakabalabal na scarf sa kanyang leeg na para bang meron siyang tinatago doon. Dire-diretso si Cheska sa pagpunta ng kusina. Nakaramdam ako ng kakaiba sa aking kapatid kaya nagpaalam na ako kay nanay at sinundaan si Cheska. Uminom siya ng tubig at halatang nagulat nang makita ako. May lagnat ka ba? Masama bang pakiramdam mo? Usisa ko kay Cheska. Medyo ate eh. Kaya naglagay ako ng scarf sa leeg para mainitan ako at pagpawisan. Matapos niyang uminom ay bumalik na siya kaagad sa kwarto. Hindi ko alam kung tama ang aking pakiramdam pero parang umiiwas sa akin si Cheska, Papa Dudut. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin at parang nahihiya at hindi ko maintindihan. Iniisip ko na lang na kaya siya ganon ay talagang masama ang kanyang pakiramdam. Inakyat ko sa taas sina Ira at si Jenny. Pinabantay ko muna sila kay Ivan dahil nag-aalala ako sa aking paligid. Nagpaalam ako kay Ivan na bibili ako ng gamot. May malapit na pharmacy sa labas ng subdivision at doon na lang ako bibili para kahit maglakad na lang ako. Siguro ay aabutin ng 15 minutes kapag lalakarin ko ang pharmacy, balikan na yon. Pagkabili ko ng gamot, Papa Dudut, ni Cheska ay naglakad na ulit ako pabalik. Pero nakita ako ng kapitbahay namin na may sasakyan kaya sinabay na niya ako. Kaya mas naging mabilis naman ang pagbalik ko sa aming bahay. Pag-akyat ko sa itaas ay nahuli ko si Ivan na lumabas ng kwarto ni Cheska. Nagmamadali pa nga siya. Ivan, anong ginagawa mo sa kwarto ni Cheska? Tanong ko na kinahinto niya sa pagpasok sa aming kwarto. Halata sa mukha niya ang kaba at namumutla pa. Chinek ko siya. Tinawag ako eh. Nagpapakuha ng gamot. Sabi ko, bumibili ka pa? Sagot niya na pinaniwalaan ko naman. Ganun ba? Salamat ha. Ako nang bahala sa kanya. Nakabili na ako ng gamot. Ang wika ko. Ang bilis mo yata. Para kang lumipad ah. Napapakamot sa likod ng ulong, sabi ni Ivan. Nakita ko ni Agnes na naglalakad eh. Isinabay niya ako sa kotse niya. Sagot ko naman. Yung kapitbahay natin. Sige na. Asikusuhin mo na yung kapatid mo. Ako na muna ang bahala kina Ira. Ngumiti si Ivan at pumasok na sa aming kwarto. Kinabukasan ay sinabi ni Cheska na ayos na ang pakiramdam niya. Kaya hindi ko na tinuloy ang pag-absent ko sa trabaho para magbantay siya. Wala nang scarf sa leeg niya pero kapansin-pansin ang paglalagay niya ng concealer sa kanyang leeg. Kahit nang pag-uwi ko kinagabihan ay napansin ko pa rin ang concealer sa leeg ni Cheska. Hindi na ako nakatiis at kinausap ko na ang kapatid ko habang naghuhugas siya ng pinggan. Ano ba yung tinatago mo sa leeg mo, Cheska? Mahinahon pero seryoso kong tanong para hindi siya matakot sa akin. May hinala na kasi ako na hindi totoong masama ang pakiramdam niya kahapon. May gusto lamang siyang itago kaya may scarf siya sa kanyang leeg. Wala ate, tumawa si Cheska pero halatang kinakabahan. May tinatago ka eh. May concealer ka sa leeg oh. Ano ba yan? Patingin nga. Hahawakan ko sana ang leg niya pero umiwas siya.
Ate, wala nga ito. May pantalang ako, ang sabi pa niya. Kaya nga patingin ako, baka kung ano na yan, giit ko. Wala nang nagawa pa si Cheska nang hawakan ko siya sa braso. Binasa ko sa gripo ang isa kong kamay at pinunas ko yon sa parte ng leeg niya na may concealer. Doon ay tumambad sa akin ang 3 kiss mark sa leeg ni Cheska. Pinagalitan ko si Cheska Papadudot nang umamin siya na meron na siyang boyfriend at hindi niya yon sinasabi sa akin. Yun raw ang may gawa kung bakit meron siyang kiss mark sa leeg. Nahihiya raw siya sa akin kaya ayaw niya sanang malaman ko. Pero paano na lamang kung mabuntis siya? Wala akong magagawa kundi ang pauwiin siya sa amin. Ayoko naman na pauwiin siya ng ganon dahil ako ang mapapahiya sa nanay at sa tatay ko. Pinayuhan ko si Cheska at ang sabi ko ay walang problema kung magbo-boyfriend siya. Basta maging responsable siya lalo na sa pakikipagtalik. Gumamit naman daw sila ng proteksyon at isang beses lang yon at nangako siya na hindi na mauulit. Siguro ay naramdaman niya na natatakot ako na mabuntis siya nang wala sa tamang panahon. At bago nga kami matulog ni Ivan ay inopen up ko na sa kanya ang pagkakaroon ni Cheska ng boyfriend. Hayaan mo na akong magkaroon ng boyfriend. Hindi na bata ang kapatid mo. Talagang magbo-boyfriend yan kahit pigilan mo, ang sabi pa ni Ivan. Hindi yun ang point ko. May nangyari na sa kanila ng boyfriend niya. May kiss mark siya sa leeg. Pabulong ang sabi ko. Baka kasi marinig kami ni Cheska na pinag-uusapan namin siya. Gumagamit naman sila ng proteksyon, tugon naman ni Ivan. Paano mo nalaman na gumagamit sila? Wala akong sinasabi sa iyo na gumagamit sila ng ganon. Nagtataka kong tanong. Ang ibig kong sabihin ay baka gumagamit sila siguro ng proteksyon. Pagtatama niya sa nauna niyang sinabi. Bigla ko nagkaroon ng pagdududa sa sinabing yon ni Ivan Papadudut. Pero agad ko yung inalis sa utak ko dahil feeling ko ay napakadumi kong mag-isip. Isa pa ay sobrang imposible ang naisip ko. Hindi yon magagawa sa akin ng asawa ko at ng sarili kong kapatid. Ngunit sa mga sumunod na araw ay napansin ko ang panlalamig ni Ivan sa akin. Kung dati ay palagi siyang nangangalabit bago kami matulog, ngayon ay hindi na. Dati kahit alam niyang pagod ako ay inaaya niya pa rin ako na magsiping kami kahit ang ending ay tatanggi ako dahil sa pagod. Pero question ko ang sarili ko, Papadudut. Baka kaya parang wala na siyang gana sa akin ay dahil ako ang unang nawala ng gana sa kanya. Naisipan kong ibalik ang init ng aming pagsasama. Ginamit ko ang aking vacation leave para magbakasyon kami ni na Ivan kasama ang 2 bata. Siyempre si Cheska para magkaroon kami ng oras ni Ivan na kaming 2 lang kung merong magbabantay kina Ira at kay Jenny. 3 araw ang pinabook namin sa resort sa Anilao, Batangas. Masayang masaya si Cheska dahil isasama namin siya. First time niya kasi na magbakasyon simula nang dumating siya sa amin. Sa unang araw namin sa beach resort ay sobrang saya naming lahat. Halos lahat ng water activity ay sinubukan namin, Papadudut. Nag-enjoy rin ang 2 bata sa paglalangoy sa pool habang binabantayan namin ni Cheska. Nang sumapit ang gabi ay nag-dinner kami ni Ivan nang kaming 2 lang. Ipinaubaya ko muna ang 2 bata kay Cheska. Uminom kami ng kaunti ni Ivan at nang medyo tinamaan ng alak ay nagkulong na kami sa aming kwarto at doon ay pinaramdam namin ang aming pagmamahal sa isa't isa. Inakala ko na ang bakasyon na yon ang magiging reason para muling bumalik ang init ng pag-ibig namin ni Ivan, Papadudut. Pero wala akong kamalay-malay na yon pala ang magiging mitya para tuluyang masira ang lahat. Sa sobrang pagod ko sa ginawa namin ni Ivan ay nakatulog ako kaagad. Nanimpungatan ako ng madaling araw na wala si Ivan sa tabi ko. Inisip ko na baka nasa CR siya pero lumipas ang ilang minuto ay hindi pa rin siya bumabalik. Chinek ko ang CR pero walang tao doon. Bigla akong kinabahan nang hindi ko alam ang kadahilanan. Lumabas ako ng kwarto para hanapin ang aking asawa. Si Cheska ang una kong naisip. Nagpatulong ako sa kanya. Ang mga sumunod na eksena ay parang isang pelikula, Papadudut. Pumunta ako sa room ni Cheska na katabi lang ng room namin ni Ivan.
Kakatok sana ako pero parang may bumulong sa tenga ko na huwag akong kumatok. Kaya tahimik kong binuksan ang pinto at parang pinag-adya ng pagkakataon na hindi yon nakalak. Maliit lamang ang ginawa kong pagbubukas. Sumilip ako at nakita ko si Cheska kasama si Ivan sa ibabaw ng kama. Ang dalawa kong anak ay nakahiga sa sahig at may latag na makapal na blanket. Tulog na tulog ang dalawa at walang kamalay-malay sa ginagawang kababuyan ng tita at ng tatay nila. Sobra ako na shock sa mga nakita ko at para akong mawawala ng malay habang nahihirapan ako sa paghinga, Papa Dudut. Parang ako pang nahiya sa ginagawa nila kaya tahimik akong sinarado ang pinto. Hindi ako nagwala at hindi ako nagskandalo. Bumalik ako sa room namin ng tulala at wala sa sarili. Doon ako napaiyak, Papa Dudut. Hindi ko akalain na magagawa sa akin yon ng aking asawa. Tapos sa kapatid ko pa. Lalong lalo na si Cheska. Hindi ko lubos maisip kung anong masamang demonyo ang sumapi sa katawan niya at nagawa niyang pumatol sa asawa ko. Trinaydor nila akong dalawa, Papa Dudut. Napakasakit dahil parehas ko silang mahal at iyak ako ng iyak. Tumigil lang ako nang marinig ko ang pagpasok ni Ivan at nagkunwari akong tulog. Nang tumabi siya sa akin ay nagawa pa niya akong yakapin matapos na may mangyari sa kanila ng kapatid ko. Doon ko napatunayan na totoo ang sinasabi ng nanay ko tungkol kay Cheska. Hindi man magandang pakinggan dahil kapatid ko ang sinabihan ko pero malandi nga pala talaga si Cheska, Papa Dudut. Hindi sa siya lang ang sinisisi ko sa nangyayari pero alam niya na asawa ko si Ivan at kapatid ko siya. Sana'y naisip niya ang mararamdaman ko kapag ginawa niya yon. At eto namang si Ivan, kapatid ko pa talaga ang tinuhog. Iba yung lalim ng sugat na idinulot nito sa akin nilang dalawa. Para ako mababaliw at anumang sandali ay sasabog na. Kaya nang makauwi kami mula sa bakasyon ay nag-decide ako na hindi na pwedeng manatili pa si Cheska sa bahay. Kailangan ko na silang paghiwalayan ni Ivan bago pa mas lumalim kung ano ang meron sila. Cheska, magpahinga ka na. Mamaya ay mag-iimpake ka na ng gamit mo. Walang buhay kong sabi. Sinadya ko na naroon si Ivan para makita ko ang magiging reaksyon niya. Galing ako sa itaas at nilagay ko muna sa crib si Jenny habang si Ira ay tulog na sa kama. Ha? Bakit ate? Nagtatakang tanong ni Cheska. Bukas ay ihahatid na kita sa bus station. Uuwi ka na sa atin. Declare ako. Bakit mo pa uuwiin si Cheska? Sino lang magbabantay kina Ira at kay Jenny? Laking gulat na tanong naman ni Ivan. Oo nga ate, may pasok ka ata bukas hindi ba? Sabi naman ni Cheska. Mag-resign na ako. Hindi na ako magtatrabaho. May ipon naman tayo Ivan eh. Magbibusiness na lang ako na pwedeng nakastay ako sa bahay. Mababantayan ko pa rin sina Ira. Tugon ko. Pero Han, okay ka na sa trabaho mo ngayon. Malapit ka nang maregular tapos bigla kang mag-resign. Ano bang nangyari at bigla na lang naisipan mo yan? Tanong naman ni Ivan. Gusto ko nang matutukan ng mga anak natin, saka ikaw. Alam kong malaki ang pagkukulang ko sa iyo dahil hindi na kita naaasikaso. Hindi na natin kailangan si Cheska. Doon na lang siya sa amin. Mas maganda na may kasama ang nanay at tatay namin sa probinsya. Giit ko. Han, alam ko na nabibigla ka lang. Hindi ko alam kung bakit bigla ka na lang nakapag-decide ng ganyan kaya pag-isipan mo ulit. Tapos bigla mong paalisin ka agad sa Cheska? Wag naman Han, kawawa ang kapatid mo. Malungkot ang mukha ni Ivan. Oo nga ate, tama si Kuya Ivan. Napalapit na po ako sa mga pamangkin ko Mamimiss ko sila ng sobra kung aalis ako nang hindi ako handa. Maluhaluhang sabi pa ni Cheska. Mas lalo akong nasaktan papadudod sa reaksyon nilang dalawa. Nararamdaman ko kasi na ayaw nilang magkahiwalay. Parang ako patuloy ang kontrabida sa love story nilang dalawa. Ipinagpilitan ni Ivan na hindi dapat umalis si Cheska at ganon din si Cheska. Ang paulit-ulit niyang dahilan ay mamimiss niya si Ira at si Jenny. Hanggang sa natuliro na ang utak ko.
Naputol na ang PC ng aking pagtitimpi, Papa Dudut, at sumabog na ako. Cheska, tumigil ka na nga sa paggamit mo sa pangalan ng mga anak ko. Alam kong hindi silang mamimiss mo kapag umalis ka kundi ang asawa ko. At ikaw, Ivan, ang kapal ng mukha mo para patulan ng kapatid ko. Nakita ko kayo kagabi. Ang bababoy nyo. Hindi man lang kayo kinalabutan na kasama ninyo ang anak ko sa kwarto habang ginagawa nyo yon. Sigaw ko sa kanilang dalawa. At doon ay bumuhos na ang mga luha ko. Nagulat sila sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Gusto ko silang saktan pero kahit paano ay nagagawa ko pa yung pigilan na gawin. Ate, sorry, nakayukong sabi naman ni Cheska. Yan lang ang sasabihin mo pagkatapos ng lahat, Cheska? Sorry? Ipinagtatanggol pa kita sa lahat na hindi ka malandi pero mukhang totoo nga ang sinasabi nila sa'yo? Cheska, ate mo ko. Sana man lang inisip mo yon bago ka nagpapatong sa asawa ko. Akala ko kakampi kita pero ikaw pa yung trumaydor sa akin. Paano mo nagawa sa akin to? Ang sakit, Cheska. Ang sakit-sakit. Halos mabaliw na ako sa paglalabas ng sama ng loob ko noon, Papa Dudut. Magpapaliwanag ako, ate. Si kuya kasi. Mga ngatwiran pa sana si Cheska pero pinutol ko na kaagad ang sasabihin niya. Hindi ko na kailangang marinig ang paliwanag ni Cheska o kahit ni Ivan. Wala rin akong pakialam kung gaano na nila ako katagal na niloloko dahil wala na yung magagawa para pagaanin ang aking nararamdaman, Papa Dudut. Hindi na yon mahihilo ang sugat sa puso ko na iniwan nilang dalawa. Siguro nga ay natokso lang silang dalawa kaya nangyari ang lahat ng hindi dapat. Siguro nga ay nagkulang ako ng pagbibigay ng atensyon kay Ivan at si Cheska ang naroon sa oras na meron itong pangangailangan na hindi ko na ibibigay dahil pagod ako sa kakatrabaho. Kahit na sobrang sakit ng ginagawa nila sa akin ay naisipan ko pa rin sila ng dahilan kung bakit yon nangyayari. Kinabukasan ay umalis na nga si Cheska. Panayang hingi niya ng tawad sa akin nang nagpaalam na siya. Hindi ko pa kayang ibigay kaagad ang pagkapatawad sa kanya at ayokong ibigay yon ng hindi bukal sa aking puso. Pero sana'y matagpuan ko kaagad ang pagpapatawad dahil alam ko na ako rin ang mahihirapan kapag hindi ko yon natagpuan. Humingi pa ng pabor si Cheska sa akin bago siya umalis. Huwag ko raw sanang sabihin sa nanay at tatay namin ang nangyari pero sinabi ko na hindi ko maipapangako ang gusto niyang mangyari. Para sa mga taong nasa kagaya ng sitwasyon ng ating letter sender, umaasa ako na makikita ninyo ang inyong halaga. Sa pagkawala ni Huwag Cheska, kayong magsettle sa isang relasyon na mali. Bumalik na ako sa dati kong Tinatago ka ginagawa. at hindi kayang ipagmalaki. Hands-on ako sa pag-aalaga Deserve sa nating dalawa lahat kong ang anak. isang pagmamahal na Habang hindi malamig tayo pa rin ang nakikihati. pakikitungo ko kay Ivan. Tandaan natin na masarap Nakikita ko magmahal naman ang effort nang wala niya para kang manubalik tinatapakang ang ibang tiwala tao ko sa kanya, at pero wala totoo kang nga yata sinisirang kasabihan pamilya. na ang Hanggang tiwala ay kaya mo parang pa ay baso kumawala ka na kapag sa nabasag na, ganyang klase ng Dudut, ay relasyon. imposible ng Oo, mabuo pa. masakit at mahirap pero sa Happy pagkakataong ito ay Mansarihan, piliin at gawin mo ang bati sa tama. akin ni Ivan na Huwag mong umuwi siya sa isipin na bahay wala mula nang sa trabaho. magmamahal ulit sa'yo. Nagulat At ako hindi nang ka na bigyan muling niya ako ng magmamahal. isang gold necklace. Hindi mo matatagpuan ang Merong tamang tao para infinity sa'yo pendant. hanggang nananatili ka Happy sa maling Mansari. pagmamahal. Pasensya na, nakalimutan ko pagsisinungalin ko. Ang totoo kasi alam ko na mansari namin pero gusto ko lang siyang saktan kahit sa maliit na paraan. Han, gusto ko ulit humingi ng sorry sa'yo. Kahit araw-araw kong humingi ng tawad sa'yo ay gagawin ko yon. Hindi ako titigil hanggang sa mapatawad mo na ako. Pinapangako ko sa'yo na hindi ko na yun uulitin. Ang tanga-tanga ko para saktan ka. Alam ko na hindi madali ang pinagdadaanan mo ngayon. Hindi ako mapapagod na hintayin yung araw na handa ka nang magsimula ulit tayo. Mahal na mahal kita, Han. Madamdaming pahayag ni Ivan sa akin. Nararamdaman ko naman ang sincerity ni Ivan, Papa Dudut. Kaya lang ay ang hirap po talaga na magpatawad pero sinusubukan ko naman. Ayaw ko kasing lumaki ang mga anak ko na hindi kami okay ng tatay nila. Gusto ko na isang masaya at buong pamilya kami. Kaya nang gabing yon ng aming mansari ay sinubukan kong muling sumiping kay Ivan.
Nagulat pa nga siya nang tabihan ko siya sa kama. Simula kasi nang mangyari ang nangyari sa kanila ng kapatid ko ay sa kabilang kwarto na ako natutulog. Sinubukan ko ulit pero habang hinahalikan ako ni Ivan ay biglang nagpa-flash sa utak ko ang nakita ko noon. Yung nakapatong si Ivan kay Cheska at para bang aliw na aliw siya. Pinahinto ko si Ivan sa ginagawa niya at umiyak ako ng umiyak. Halos hindi na ako makahinga ng maayos sa sobrang pag-iyak noon. Hindi ko pa pala kaya papadudot. Sariwang sariwa pa rin ang sugat. Ngayon po ay plain housewife pa rin ako pero hindi ako nagsisisi na iniwanan ko ang aking trabaho. Walang kasing sarap para sa isang ina na nasusubaybayan mo ang mga anak mong lumalaki. Pero hindi ko naman minamaliit ang mga working moms, Papa Dudut. Saludo ako sa kanila at alam ko na hindi rin biro ang mga kagaya nilang ina dahil napunta na rin ako sa ganong sitwasyon. Ang aking kapatid na si Cheska ay nasa probinsya pa rin. Meron na po siyang boyfriend at ngayon ay 5 buwan na siyang buntis. Tungkol naman kay Ivan, kahit papaano ay bumabalik na kami sa dati. Kaya lang ang problema ko ay naging selosa at palaging nagdududa simula nang lokohin nila ako ng kapatid ko. Hindi na talaga bumalik ang dati kong tiwala sa aking asawa. Kahit malit na bagay ay pinagdududahan ko kay Ivan, Papa Dudut. Kagaya ng kapag matagal siyang mag-reply sa text or chat. O kaya ay kapag late na siyang nakakauwi. Nasa akin pa rin ang takot na baka isang araw ay malaman ko ulit na may iba siyang babae. Minsan pa nga ay yon ang pinagsisimula ng aming pag-aaway. Ang palagi kong pagdududa, Papa Dudut. Sana po ay mabigyan ako ng payo ng mga listeners ninyo at kahit kayo na rin po. Tama po ba na magstay ako kay Ivan kung wala na akong tiwala sa kanya? Pero kapag iniisip ko yon ay naaawa ako sa 2 kong anak. Sila ang magiging kawawa kapag hiniwalayan ko ang kanilang tatay. Hanggang ngayon po kasi iniisip ko pa rin na kahit papaano ay meron akong kasalanan sa mga nangyari. Dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut. Isa pong malaking karangalan sa akin na mapabilang ang aking storya sa inyong programa. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Jeneline. Sadyang may mga masasakit na bagay na mahirap kalimutan lalo na kung ang dahilang yon ay mga taong malapit sa ating puso. Para sa iyo, Jeneline, sana ay mahanap mo ang pagpapatawad sa iyong puso. Una, patawarin mo ang sarili mo dahil in the first place ay wala ka namang kasalanan. Ginawa mo lang ang sa tingin mo ay makakabuti sa iyong pamilya kaya ka nagpakasubsob sa trabaho at nawala ng oras sa iyong asawa. Kapag napatawad mo na ang sarili mo ay doon susunod ang pagpapatawad mo sa mga taong nakapanakit sa iyo. Mahirap din ang manatili sa isang relasyon kapag nawala na ang tiwala, ngunit kung kaya mo pang kumapit ay kumapit ka. At kung sa tingin mo ay ginawa mo ng lahat para maibalik ang tiwalang nawala pero wala pa ring nangyayari ay saka mo pag-isipan ng maraming beses ang iyong pagbitaw. Magpakatatag ka, Jeneline, para sa iyong mga anak. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Candelaria pero tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Andela. 23 years old at nakatira ngayon sa Subic, Zambales. Gusto ko lang sanang mag-share ng aking kakaiba at nakakakilabot na karanasan na nangyari may ilang taon na po ang nakakalipas. Aware ako sa ilan sa mga subscribers mo ang hindi masyadong naniniwala sa mga kababalaghan at paranormal. Pero tandaan nyo na lamang po na hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. At ang ikikwento ko sa inyo ay yung totoong naranasan ko. Walang dagdag o kathang isip dahil una sa lahat, hindi naman ako writer at hindi naman ako yayaman kung mag-iimbento ako ng kwento. Papa Dudut, way back 2015 ay lumipat kami ng tirahan noon sa bahay ng lola ko sa father side. Si Lola Mila, ang bahay ay katabi lang mismo ng eskwelahan. Ayos naman yon sa aking lola at close naman namin siya kaya wala namang naging problema. At ang sabi pa ng lola ko, buti raw at doon na kami lumipat para naman daw
may makasama siya sa bahay. Dalawa lang kasi sila ng tita Midel ko ang nakatira doon. Pero itong tiyahin ko ay palaging wala dahil may trabaho ito kaya laging mag-isa lamang si Lola Mila sa bahay niya. Papadudot okay naman noong mga unang araw ng stay namin sa bahay ni Lola. Nag-enjoy naman ang lahat. Pero noong ikalawang araw ay bigla na lamang nagkasakit si Lola Mila. Hindi niya masabi exact kung ano ang masakit sa kanya pero bukang bibig niya ay yung mga paa niya na sobrang sakit. At halos umiiyak na siya sa amin. Pinipisil-pisil at hinihilot naman namin ang mga paa niya para mapawi ng kaunti ang mga sakit sa paa. Pero isang gabi, habang umiiyak si Lola Mila dahil sa sumasakit niyang paa, may nakita akong maitim na lalaki sa likuran niya na medyo may katangkaran. Alam nilang lahat na nakakakita ako at nakakaramdam ng mga iba't ibang entities o hindi may paliwanag dito sa mundo natin pero hindi ko sinabi sa kanila na may nakita ako. Kasi ayokong matakot ang mga kapatid at mga pinsan kong anak ni Tita Midel. Nang sumunod na araw ay nauna akong magising sa kanilang lahat. Tapos sumunod naman yung tatlong pinsan ko dahil pare-pareho kaming papasok sa eskwelahan sa araw na yon. Bago ako umalis ay sinilip ko muna si Lola sa kabilang kwarto para kumustahin at baka may kailangan si Lola kaya aasikasuhin ko muna. Pagsilip ko ay ayos naman ang Lola ko. Natutulog pa rin ito kaya bumalik ako sa kusina at naisipan kong magkape. Naunang pumasok sa eskwelahan ng mga pinsan ko dahil 6 a.m. ang start ng klase nila habang ako ay alas 8 pa ng umaga. Habang nagkakape ay napatingin ako sa bintana at nag-oobserba. Tahimik at puro huni ng mga iba't ibang hayop at insekto lang ang maririnig. Rinig din ang mga hinahangin na mga halaman sa puno. Pagkatapos magkape ay lumabas ako sa bakod para magpahangin pero laking gulat ko na yung puno sa harapan ng gilid ng bahay ay putol na. Nung bata kasi ako ay madalas kong tambayan yon. Pero naantala ang aking pag-aalala sa nakaraan nang biglang gumising si Lola at muling nagsisigaw dahil sumasakit na naman ang mga paa niya. Narinig kong sinaklolohan na siya ni na mama at papa at Tita Midel. Pumasok na rin ako noon sa loob para tumulong. Samantala habang kumakain kami ng agahan, naitanong ko sa kanila yung puno sa bakuran. Lola, bakit putol na yung puno sa labas? Wala po tuloy matambayan, sabi ko sa kanila. Nung 1 buwan pa pinaputol niya ni Mama dahil naalibadbara na daw siya, sabi ni Tita Midel. Kaya po pala sumasakit ang mga paa ni Lola Mila. Nagalit po yung nakatirang elemento doon sa pinutol niyang puno, sagot ko. Nagtingin na naman sa akin sina Mama, Papa at Tita Midel. Nagtataka sila sa aking sinabi. Meron po kasing nakatira doon sa punong pinaputol ni Lola Mila. Lalaking maitim na matangkad. Malamang nagalit siya noong nawala yung tirahan niya. Kaya nung nakaraang gabi, habang umiiyak si Lola dahil sa pananakit ng paa niya, nakikita ko yung lalaking maitim na nasa likuran niya. Pag-amin ko sa kanila. Hindi ba madalas kang tumatambay noon sa punong yon nung bata ka pa? Kung meron palang elementong nakatira doon, hindi ka tatambay doon, sabi naman ni Papa. Hindi naman po ako sinasaktan ng lalaking maitim kasi may suot po akong Saint Benedict medallion na regalo sa akin ang ninong ko noong bata ko. At saka hindi naman po siya sobrang nakakatakot, sagot ko naman. Pero bakit hindi mo sinabi sa amin na meron palang elemento doon? Puna naman ni Tita Midel. Sinabi ko po yun kina lolo at lola dati. Akala ko naman po ay sinabi nila yan sa inyo. Wika ko. Samantala sa ika-4 na araw na nandun kami ay lumala na yung pag-inda ni Lola sa mga paa niya. Kaya napagpasyahan nila na dalhin na si Lola Mila sa ospital.
Kasi hindi na talaga biro at saka may sakit din si Lola na diabetes kaya iniisip namin na baka dahil din doon. Pagdating naman namin sa ospital, ako at ang pinsang kong si Ate Lea ang inutusan ni Tita Medel para samahan at bantayan si Lola habang nakakonfine ito. Marami ding isinagawang test sa kanya pagdating pa lamang niya doon. Ilang oras ang lumipas, lumabas na ang resulta at na-shock kaming lahat. Kasi normal at walang sakit si Lola. Ang sabi lang noon sa amin ng doktor, yung sakit sa paa ni Lola ay baka dulot lang daw ng pagod. Mahilig kasing magwalis-walis yon sa umaga at naglalaba pa si Lola Mila. Dahil na rin daw sa katandaan kaya sumasakit na raw ang mga kasukasuan niya. Dinescharge din si Lola sa ospital bandang gabi. Pero papadudot. Pagdating namin sa bahay, si Lola ay biglang nahimatay. Siyempre nagpanik na kaming lahat tapos yung dalawa kong pinsan at si Tita Medel ay sinundo yung manggagamot dahil hindi na talaga normal ang mga nararamdaman ni Lola. Pagdating ng manggagamot, tinitigan niya lamang kaming lahat pero sa akin natuon ang atensyon niya at sinabing alam kong nakakakita ka. At alam kong nakikita mo din ang nakikita ko sa likuran ng lola mo. Ngayon bakit hindi mo man lang sila pinaalalahanan? Papadudot. Nagulat ako kasi yon pa lang ang unang beses kong makikita ang manggagamot na yon pero alam niyang nakakakita ako. At muli kong tinitigan si Lola. Nakita kong ngumiti ng nakakakilabot ang lalaking maitim na nasa likod ni Lola Mila. Natakot po ako na baka pati ako ay saktan niya dahil nung unang beses ko na nakita siya sa likuran ni Lola, binulungan niya ako ng hindi ko maintindihan na salita. Kaya nanahimik ako kasi akala ko din ay binabantayan niya lang si Lola at ayun din ang pagkakaintindi ko sa binulong niya. Sabi ko na lamang. Pero sa totoo lang ay nanindig ang balahibo ko noong araw na yon at pinilit ko na lamang na manahimik na lamang. Lalo na't napapansin kong parang umalis na ang lalaking maitim sa likod ni Lola. At palapit ng palapit ito sa akin. Dahil na rin sa takot ay ginawa ko naman ang lahat para iwasan ang elementong yon. Samantala inihiga si Lola sa sala sa utos na rin ng manggagamot at lahat kami ay nasa gilid. Pinapanood kung paano siya gamutin ng albularyo. Paghawi ng kumot kay Lola, laking gulat na lang namin ang mga kuko ni Lola sa kamay at paa ay nangingitim na. Nakakalain mong kamay ng isang patay. Agad itong inorasyonan ng manggagamot. Pagkatapos nito ay nanghingi ng picture si Lola. Ang manggagamot ni Lola at pagkabigay ni Tita Medel. Tinitigan niyo ng manggagamot at sinabing iba na ang itsura ng lola niyo. Unti-unti na siyang kinukuha ng isang maitim na lalaki. Galit na galit sa kanya dahil sinira niya ang tahanan nito. Aniya. Lahat kami ay napatingin sa bintana at tinignan ang punong putol. Sa labas nang bigla na lamang pumutok ang ilaw sa sala. As in nabasag. Natakot na kaming lahat at sinabihan ang manggagamot na sumunod sa mga dasal niya at magkanya-kanya din kami ng dasal at lakasan ang pagtawag sa itaas. Wala na din daw siya kasing magagawa dahil tumagal na ang pananabik ng lalaking nakatira sa puno na kunin si Lola Mila at parusahan kaya sinabihan niya kami nang walang hihigit sa lahat kundi ang Diyos lang na pinapanampalatayan natin. Papadudot halos mangiyak na kaming lahat sa oras na yon. Nahimatay pa ang isa sa mga pinsan ko dahil sa sobrang takot. After ng dasal ay tahimik at sinabing wala na ang lalaking maitim sa likuran ni Lola nyo. Pero may isang mensaheng iniwan sa amin ng albularyo. Bukas ng 3:00 ng hapon ay babalik ako dito at sama-sama tayong mag-aalay ng pagkain at dugo ng hayop sa punong pinutol ng lola ninyo. Wala na siya ngayon pero hindi pa siya tapos para gantihan ang lola ninyo. Aniya.
Kaya naman kinabukasan ay bumalik nga ulit ang albularyo at isinagawa namin ang pag-aalay. Nag-alay kami ng mga kakanin tulad ng biko at sapin-sapin at kinatay namin ang isang buhay na manok sa mismong naputol na puno habang isinasagawa ang pag-aalay. Natanaw ko naman ang lalaking maitim sa loob ng bahay namin. Nakasilip sa bintana ng kwarto ni Lola Mila. Agad kong binulong yon sa mga magulang ko pati kay Tita Medel. Pagkatapos ng pag-aalay, nakita kong lumabas na yung lalaking maitim at pumunta ito sa punong putol para tignan ang mga inalay sa kanya. Pagkatapos nito ay tumingin siya sa akin na parang galit. Hindi ko alam pero parang hindi yata siya na-satisfied sa ginawa naming alay. Mamayang kaunti naglaho na ang lalaking maitim na parang usok ng sigarilyo. Samantala makalipas ng ginawang pag-aalay, naging normal na ang lahat, as in naging okay din si Lola pero papadudot. After 7 months, nagulantang kami nang muling magkasakit si Lola Mila. Hanggang sa bigla na lamang siyang nawala ng malay. Nang ipa-ospital namin ang sabi ay nasa coma daw si Lola Mila. Pero ang nakapagtataka dito papadudot, hindi naman stroke ang findings. Actually walang makita ang mga doktor kung meron man silang nakita. Hindi ko na alam ang term o tawag doon. Basta nakita ko na lang na iyak ng iyak sina Papa at Tita Medel, pati si Mama. At dahil sa walang makitang problema ang mga doktor ay inuwi namin si Lola Mila at inihiga ulit sa kanyang kama. Para lang siyang natutulog, tapos normal naman ang tibok ng kanyang puso. Pero syempre ay kinakabahan pa rin kami. Kaya muli na naming pinatawag yung albularyo. Dumating ito makalipas lamang ng 30 minuto. Samantala, nasa sala kaming lahat at tahimik. Boses na lang ng manggagamot ang maririnig mo dahil sa orasyon na ginagawa niya kay Lola. Habang tumatagal yung ginagawa sa kanya ay lalong nagagalit ang lalaking maitim. Nabasag muli papadudot ang ilaw sa sala. Pero hindi na lang sa sala kundi sa lahat, sa kusina, sa 2 kwarto, sa CR at sa likod ng bahay namin. Tapos mamayang kaunti ay bigla na lamang lumitaw ang isang lalaking maitim na matangkad sa kusina at sumisigaw ng pagmamay-ari ko na si Mila. Walang katapusan ang kaparusahan niya dahil sa ginawa niya sa tahanan namin. Siyempre lahat kami ay napasigaw, kahit mismo si Papa. Lahat sila ay first time nilang makakita ng isang nakakatakot na elemento. Lumabas naman ang albularyo mula sa kwarto ni Lola Mila at tinangka nitong lapitan ang lalaking maitim, ngunit bigla na lamang itong nawala. Tapos ay biglang sumara ang pinto ng kwarto ni Lola Mila. Sinubukan ni na Papa at ng albularyo na buksan ang pintuan pero hindi nila kaya. Kaya nag-decide na lamang silang sirain ang pinto. Samantala ay bigla naman akong nahilo at nawala ng malay. Yun pala ay sinapian na pala ako ng lalaking maitim. Hindi ko na matandaan kung ano ang nangyari ng mga sandaling yon. Pero ang sabi sa akin ni Mama ay nagwala daw ako at halos hindi na nila ako maawat. Tapos ay parang gusto ko raw saktan si Lola Mila. Akala noon ng albularyo na makukuha ako ng lalaking maitim dahil nga sa alam ng elementong yon. Ay mahina ako dahil oras din ang tinagal bago daw ako tuluyang magkaroon ng malay. Pero may isa akong naaalala noong tuluyan akong nawala ng malay. Nagpakita sa akin ang lalaking maitim at si Lola. Si Lola ay pagod na dahil sa mga sakit na dinaranas niya sa lalaking itim. Para lang siyang panaginip at tinanong ako ng lalaking itim na gusto mo bang mailigtas ang lola mo? Susunod ka sa utos ko para lamang mapaghigantihan ko ang lola mo. O di kaya ikaw na lang ang kukunin ko para ibalik na lamang ang lola ninyo. Sa takot ko ay wala akong ibang nagawa kundi ang umiyak. Sasagot na sana ako nang biglang sinabi ni Lola. Umuwi ka na apo, ayos lang ako dito. Huwag mo nang alalahanin si Lola. Umuwi ka na.
Yan ang huling salitang narinig ko kay Lola bago ako tuluyang magkaroon ng malay. Pawis na pawis ako at nanghihina. Mamayang kaunti ay bigla na lamang naglaho ang lalaking maitim at biglang bumangon sa pagkakahiga si Lola at nanghingi ng tubig. Pagkatapos noon ay naging okay ulit si Lola. Pero isang linggo lang yon dahil nasawi din si Lola Mila at tuluyan ng kinuha sa amin. Papa Dudut, hanggang ngayon ay naaalala ko ang lahat ng nangyari sa kanya bago tuluyan siyang mawala sa amin. Buo ang kumpiyansa ko noon na kinuha siya ng lalaking maitim. Oo, masakit at mahirap dahil grabe ang pinagdaanan niya bago siya tuluyang mawala sa amin. Sa kabilang banda, ang buong akala ko ay wala na ang lalaking maitim dahil hindi ko na siya nakikita sa bahay ni Lola. Sa kabilang banda ay napunta kay Tita Midel ang bahay pero nagkasundo sila ni Papa na ibenta na lamang yon dahil sa masamang alaalang ibinigay nito sa amin. At makalipas nga ang 6 na buwan, naibenta rin ang bahay at ang perang naging parte ni Papa ang ipinambili namin ng bagong bahay. So yun nga Papa Dudut, akala ko noon ay makakapagbagong buhay na kami sa bago naming bahay. Pero wala kaming kaalam-alam na hindi pa rin pala kami tatantanan ng kababalaghan. Noong una ay wala namang multo sa bahay na nilipatan namin. Maganda ito at maaliwalas. Pero may puno ito sa tapat ng bahay namin, hindi naman po ito kalakihan at kataasan. Pero sa paglipas ng mga buwan, parang dumilim ang aura ng bahay namin. Kapag ganoon, ibig sabihin ay merong tumira o umukupang taga-ibang mundo. Doon din naging sakitin si Mama, labas-pasok siya sa ospital dahil unstable ang either high blood pressure, cholesterol, sugar or minsan ay sabay-sabay tumataas lahat. May nakapagsabi kay Mama na kinukulam daw siya kaya nagkakaganon siya. And dahil daw yon sa inggit. Hanggang sa may nag-refer sa kanya na manggagamot na Rizalista. Background lang sa mga Rizalista, naniniwala sila na si Jose Rizal ay isa sa Holy Trinity. Yung dating albularyo naman na madalas naming tawagin noon para gamutin si Lola Mila ay sumakamilang buhay na. Mabalik tayo. Sabi ng albularyong Rizalista kay Mama ay gusto daw siyang patayin nung kumukulam daw sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang naging atraso ni Mama at kung sino ang kumukulam sa kanya. Pero bilang may third eye ay nararamdaman kong hindi ito dahil sa kulam. Sa kabilang banda, ang hinala ni Mama ay yung mismong katabing bahay namin dahil may sabi-sabi doon na yung lola sa tuhod ng family na yon ay isang mambabarang or aswang na ipinasa niya yung kakayahan niya doon sa anak niya. And yung anak niya na yon ang may ginawa kay Mama. Sinabihan si Mama noong manggagamot na next target na daw ay ako kaya kailangan din daw akong maorasyonan. Samantala, isang gabi habang kakadala lang namin noon kay Mama sa albularyong Rizalista ay kinilabutan ako sa aking nakita sa kalsada na tila sumasabay sa amin. Ito yung lalaking maitim ang elementong kumuha kay Lola Mila. Nagpanik ako noon at sinabi ko yon kay Mama pero bago pa siya nakapag-react, biglang nawalan ako ng malay. As in all white na lang yung nakikita ko and hindi ako makasalita. I can clearly hear kung ano yung nangyayari at narinig ko na tinatawag ako noong sumundo sa akin and asking kung okay lang ako and hindi ako makasalita and makagalaw. Nakarating kami sa place, ang nararamdaman ko na may bumubuhat sa akin. Kung tutuusin ay kaya akong buhatin nang nagsundo sa akin but that time ay hindi niya ako kaya. Humingi ng tulong yung nagsundo sa akin para lamang madala ako doon sa bahay ng manggagamot then doon na nag-start ang lahat. Naririnig ko ang sarili ko na sumisigaw, Papa Dudut, at nararamdaman ko yung katawan ko na nagwawala, yung parang sa mga napopossessed.
at pinipigilan ako ng mga 5 hanggang 6 na lalaki, pero nakakapiglas pa din ako. Nalaman ko na ganon sila kadaming humawak sa akin noong ikinuwento na sa akin after dahil blur yung ganong pangyayari sa akin. Anyway, narinig ko yung sarili ko na nagpapakilala ako bilang lalaking maitim na kumuha daw kay Lola Mila at isusunod daw niya ang mama ko. Siya daw ang dahilan kaya naghihirap ang aking ina. So sa puntong yon ay alam na ni mama na hindi kulam ang nangyayari sa kanya kundi part 2 ng paghihigante ng lalaking maitim na elemento. Pero Papa Dudut, narinig ko na ang sabi ng lalaking maitim. Hindi raw si mama ang kukunin niya kundi ako na raw. Hindi ko na maalala yung iba pang sinabi ko. Basta naririnig ko lamang ang sariling boses ko at pinipilit ko na makawala. Pero habang nangyayari yon ay nararamdaman ko na may tinutusok sa paa ko. And pati yata sa mga part ng ulo ko and naririnig ko yung sarili ko na sumisigaw. Ayaw ko niyan and titigil na ako. Tapos ay naririnig ko na umiiyak si mama. Kaya nilabanan ko na ang nilalang na sumasapi sa akin. Sinubukan kong i-regain ulit ang katawan ko. Sa uli nagtagumpay naman ako, Papa Dudut. Pagkatapos naman noong senaryo na yon ay nakaramdam ako ng sobrang pagod at sakit ng lalamunan. Sabi nung manggagamot ay sobrang tagal daw akong naposes. Halos more than 1 hour daw. Samantala ay parang masigurong hindi na babalik pa ang lalaking maitim na elementong yon ay nagpasya na kaming pumunta ng simbahan para humingi ng tulong para ma-exorcise ako at si mama. Hindi ko nasasabihin kung ano-anong mga dasal at ritual ang ginawa pero hindi naman po ito nakakatakot at nagtagumpay naman ng paring tumulong sa amin. At simula noon, natahimik na ang buhay namin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay normal na ang lahat. May third eye pa rin ako pero hindi yon nakakasagabal sa mental health ko. Palagi kasi akong nagdarasal sa Diyos na palagi niyang gabayan ang pamilya ko. At sa awa ng Diyos ay hindi ko na rin nakita pa ang lalaking maitim na elemento. Pero hindi ko makakalimutan yung mga naranasan ko. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Andela. Maraming salamat, Andela, sa pagbabahagi mo lang iyong kwento sa aming programa. Sa mundo nating ginagalawan, bagamat alam natin na ang pagmamahal sa atin ng Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ay hindi maiiwasan na may mga nilalang o elemento ang magcha-challenge nito sa buhay mo. Pero paano ba natin malalaman kung may mga masasamang elemento sa ating bahay na tinitirhan? Una ay sunod-sunod na kamalasan. May mga tao na kahit na anong pagsusumikap ay nananatiling lugmok sa kahirapan. Ang iba naman kahit may mabuting kalooban ay walang ginagawang masama sa kapwa. Ay tila nagiging magnet ng mga taong sinasaktan lamang sila. Maaring nagkakataon lang, ngunit kung paulit-ulit itong nangyayari at nagmamaterialize na din ibang aspeto na iyong buhay, ay kailangan mo na ng spiritual intervention. Ikalawa ay biglang pagbabago ng ugali ng mga taong kasama mo. May mga kaso na bigla na lamang daw nagbago ang ugali na parang may sapi. Nawawala sa katinuan ng biktima at hindi maalala ang ginawang pananakit sa sarili. Ikatlo, lapitin ng aksidente. Isa sa pangunahing dahilan nito ay ang paghihina ng dungan o life force or energy ng isang tao. Kaya kinakapitan po ito ng masasamang elemento na walang ibang hangad kundi ang makapahamak ng kanilang mga biktima. Pang-apat ay nagiging sakitin ng mga nakatira sa bahay. Isa din itong manifestation ng mahinang dungan. Alam ng mga masasamang elemento kung sino ang sakitin o mahina ang pangangatawan kaya dito sila umaatake. Nagsisimula ito sa sakit ng tiyan, lagnat hanggang sa lumala na ito at manghina na ang biktima. Panglima, nakakaranas ng mga kakaibang bagay.
May mga hirap makatulog dahil para daw silang nililiyaban at lagi ding binabangungot. Ang iba naman ay nakakaranas ng presensya ng spirit sa paligid, tulad ng pakikiramdam na may nagmamasid sa kanila. Madalas ito sa mga taong may aktibong psychic abilities. Kung ikaw o iyong mahal sa buhay ay nagpapakita ng mga senyales ng pangbubulabog ng masasamang elemento, mas mabuting agad na aksyonan ito upang maiwasan ang mas matinding pinsala. Humingi ng tulong sa mga mahuhusay na albularyo, espiritista, babaylan o mga pare para mapigilan ang paninira ng mga kampo ng kadiliman sa iyong buhay.